Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1210. Dito sa article na to, dinidiscuss kung ano ang pinagkaiba ng indivisibility sa solidarity. Ano ba pinagkaiba nila? Or parehas lang sila? Ano nga ba? Sige, ready ka na? Start tayo, let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1210. The indivisibility of an obligation does not necessarily give rise to solidarity, nor does solidarity of itself imply indivisibility. So, dito sa article na to, dinidiscuss kung anong pinagkaiba ng indivisibility at saka solidarity. Actually, tapos ko na siya i-discuss. Hindi pa siya nagre-record. Kaya, ayun. And, shing! Ayan. Nakapagsulat na ako, hindi pa siya nag-record. Na-discuss ko na lang. So, sabi sa 1207, in case merong concurrence of two or more debtors or creditors, ang presumption ay joint. Ibig sabihin, kapag ang obligation ay merong dalawang debtor or higit pa, o kaya naman dalawang creditor or higit pa, tapos walang binanggit kung siya by joint o solidary, ang presumption siya ay joint. Okay? Joint yon. Maliban na lang kung naka-state mismo sa kasunduan na siya ay solidary or nire-require ng batas na siya ay solidary or kaya naman dun sa nature ng obligation, kinakailangan solidary siya para may perform. Ito yung mga exception natin para masabing siya ay solidary obligation. Tapos, kung sino ang nagsasabi na solidary, nasa kanyang burden of proof. Kasi kailangan mong patunayan na yung obligation ni solidary para masabing solidary siya. So, ang tawag natin doon, preponderance of evidence. Maliban na lang kung hindi mo kayang patunayan na solidary, joint yon. Halimbawa, si debtors may utang kay creditors. Tapos walang nakalagay na solidary, joint and severally, individually or collectively, in solidum, mancomunado solidarya. Walang nakalagay na mga ganun terms. Sabi ni creditors, ay solidary po yan. So kung sinasabi ng creditors na solidary yan, patunayan nila. So nasa kanyang burden of proof. Kailangan magbigay siya ng evidence. Kasi para masabing solidary, kailangan there's a preponderance of evidence. Otherwise, kung hindi kaya patunayan, joint yun. Okay? So ngayon, ano yung sinasabi na indivisible at saka solidary? Sabi daw kasi sa 1210, hindi porket indivisible ang obligation ay solidarity kaagad. Sabi kasi, indivisibility does not necessarily give rise to solidarity. Okay? Yan. Ganun din, hindi porket solidary ang obligation ay indivisible na rin siya. Kasi hindi parehas ang indivisibility at saka solidarity. Ano pinagkaiba nila? Okay? So dito tayo sa ating differences. Ang indivisibility, tinutukoy niya ay yung prestation or yung object. Okay? Pag sinabing indivisible, it pertains to the object or the prestation. Pag sinabing solidary ang obligation, it pertains to the juridical tie or legal tie or vinculum juris. So magkaibang tinutukoy nila. Yung isa, yung object, yung isa, yung tie or yung legal tie. Sa indivisible obligation, okay, kahit isa lang ang debtor or creditor, kaya mag-exist ng indivisible. Okay? Halimbawa, A is bound to pay 9,000 to X. Isa lang si debtor, isa lang si creditor. Tapos yung 9,000, hindi niya pwedeng bayaran na putol-putol. So, 9,000 ang buo. So, therefore, kahit isa lang ang debtor, isa lang creditor, pwedeng magkaroon pa rin ng indivisible obligation. Kaya lang si solidary hindi kaya. Para masabing solidary, kailangan may concurrence of two or more debtors or two or more creditors. Yan. Now, what else? Sa indivisible obligation, bawat isang debtor ay hindi bound na mag-fulfill ng buong obligation. Hindi sila bound. Okay? Sa solidary, bawat isang debtor ay bound na mag-fulfill ng buong obligation. So, kumbaga, sagot ng isang debtor ang buong obligation. Okay? Yan. What else? Sa indivisible obligation, in case of breach, kung sino lang ang may kasalanan, siya lang ang liable sa damages. Only those who breach the obligation are liable for damages.
Sa solidary, kahit isa lang ang may gumawa ng kasalanan, damay lahat. All debtors are liable for damages even if only one breached the obligation. Kasi sagot ng isa ang lahat. Kasi ikaw siya, siya ay ikaw. So therefore, pag may kasalanan siya, parang ikaw din may kasalanan. Kasi siya ay ikaw. Okay? Ano pa? So insolvency of one is not insolvency of all. Okay? Ibig sabihin, hindi sagutin ng lahat ng debtors yung insolvency ng isang debtor kapag indivisible lang ang pinag-uusapan. Pero pag solidary obligation, kapag may isang walang pambayad, babayaran ng isa yung share niya. Okay? So, liable for insolvency of others. Ang isang debtor, sagot niya ang isa pang debtor kapag siya ay insolvent. Okay? So again, kaya mag-exist kahit na solidary and indivisible. Pwede rin mag-exist ang joint indivisible, joint divisible, tsaka solidary divisible. Actually, yung 1209, yun na mismo yung joint indivisible. So magkaiba kasi ang indivisibility tsaka solidarity. Pwede kasing sabay yan, meron. O yung joint indivisible, hindi na natin didiscuss yan. Yan yung nasa 12.9 or 1209. Itong joint divisible, ganito ang itsura niyan. Halimbawa, si A, B, and C may utang na 9,000 kay X. Nakalagay sa agreement na yung 9,000 ay payable in 3 installment, 3 equal installment. So dahil dito, sinabi mismo sa agreement na yung 9,000 ay pwedeng bayaran ng tatlong payments or installments. Therefore, yung object ay divisible sa performance. Okay? Yung joint pertaining dun sa ating debtors. Kasi two or more. Ibig sabihin, si A liable ng 3,000, si B liable ng 3,000, si C liable ng 3,000. Pero, dahil 3 installment, ang gagawin dyan, sa unang installment ng 3,000, magbabayad ng tigwa 1,000 si A, B, and C. Yun yung unang installment. Pangalawang installment, magbabayad ng tigwa 1,000 ulit. Pangatlong installment, magbabayad ng tigwa 1,000 ulit para kabuang 9,000 siya. So yung joint pertaining dun sa debtors natin. Okay? Pangatlo, yung solidary o indivisible. Ano itsura niyan? Yan. Example natin dito sa may kaliwa, si A, B, and C liable ng 9,000 solidarily in solidum, mancomunada solidaria, joint and severally, individually and collectively, o lahat na. So sinabi na natin yung terms na may kinalaman sa solidary obligation. So si A, B, and C ay solidarily liable ng 9,000 kay X. Okay? Walang sinabi na pwedeng partial installment. Therefore, yung 9,000 ay indivisible. Okay? Yan. Eh yung solidary, pertaining ulit siya doon sa ating mga debtors. Ibig sabihin, kahit sinong sa tatlong yan, si A, B, or C, ay pwedeng magbayad ng 9,000 ng buo kay X. Or kaya naman si X pwedeng maningil ng buong 9,000 kahit kanino sa kanila. Kasi solidary ang obligation, tapos hindi pwedeng installment, kaya buong 9,000. Yung pangatlo, solidary divisible. Yan. Yung prestation, pwedeng bayaran ng installment, pero yung installment, pwedeng bayaran ng kahit sino isa lang. O halimbawa, si A, B, and C liable ng 9,000 solidarily in 3 installments, sabi, kay X. Therefore, sinabi yung object natin ay pwedeng susceptible siya sa partial performance, kaya 3 installment, kaya tigdi 3,000. Kaya 3,000 ang isang installment. Pero yung 3,000, isa lang ang magbabayad, si A, B, or C. Unlike dito, kapag joint divisible, lahat sila magbabayad pa rin, tigwa 1,000. Dito, isa lang ang magbabayad, 3,000 na. No? Ayan. So dito nagtatapos yung 1210. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa klase ninyo, no? And kung medyo nabilisan ka, kasi may sulat na bigla, no? Baka nabigla ka. Ulitin mo lang lecture. I'm sure makukuha mo din yan. Dahil ko sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!